Umaga sa inyo mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa pagtalakay dito po sa aklat ng Efeso. At nung nakaraan po nga po ay tinignan natin ang mga bagay na nakapaloob sapagkat sa Efeso, no? Ito yung natapos po natin, matagal-tagal din natin ito i-discuss, patungkol po ito sa Panginoong Kristo at sa mga bagay na dapat tandaan natin. Amen. Usually po, sa atin, pag nagdating sa pananampalataya, ang iniisip natin kung anong magagawa natin para sa Panginoong Diyos. Usually, gano'n. Pero dapat po natin tandaan, napatin ko na kayo mga kapatid, wala po tayong magagawa para sa Panginoong Diyos. Wala po talaga. No? Kasi, sa totoo lang, ang Diyos ang may ginagawa sa ating buhay. Amen? Siya kasi yung creator, tayo yung created being. Usually, sabi nga natin bilang ganti, hindi po natin pwedeng gantihan ng Panginoong Diyos na kahit ano pang mga bagay, hindi natin siya pwedeng bigyan kasi lahat ng bagay nasa Kanya na. Hindi mo siya pwedeng tulungan kasi siya nga tumutulong sa atin at kung ano pang mga bagay. It is God, no? Sovereignty niya ang siyang dapat na tandaan ng bawat mananampalataya na bayaan mong pumilo sa Diyos. No? Siya kasi ang may likha sa iyo, siya ang nagbigay sa iyo ng talent, siya ang nagbigay sa iyo ng lahat. Walang kailangan ng Diyos, ikaw ang may kailangan sa ating Panginoon Diyos. At ito po ang istorya mga kapatid ng ating pinag-usapan sapagkat doon sa aklat sa lugar ng Efeso, sila po ay nagsumasamba kay Artemis. Si Artemis po ay isang Diyosan. No? Ang Ephesian, ang Efesos po ay lugar na kung saan doon po yung actually si Artemis po, parehas po yan ni Artemis kasi Roman God, sa Greek Diana po ang pangalan niya. Diba? Yung ikatatayong Diana, diba? Diana o Artemis is the goddess of beauty. At dahil doon maraming kumita, na maraming yumaman, at sapagkat sa kanila, ang isipan nila, maglilikod tayo dito, pagpapalaki tayo. Yung kasi, ano dumating, si Paul sa Efeso, sabi niya, nung kayo ba ay nagpabautismo, tinanggap pa ninyo yung Espiritu Santo? Yun ang kagad ang tanong eh. Bakit yun ang unang tanong, di ba? Punta natin doon sa Acts 19, kasi yun yung konteksto. Bakit niya yun ang tinanong niya mga kapatid? Sapagkat, sense siya na iba ang pagkaunawa pagdating sa pananampalataya ng mga naniniwala patungo sa Diyos. Kaya unang tanong niya, nung kayo ba ay binautismo sa Panginoon, tinanggap pa ninyo Espiritu Santo? Hindi po namin alam kung ano yun. Yun ang bakita. The same question, iniwan kayo ng nakano, tinanggap nga ba ninyo ang Espiritu Santo? Kasi yan ang isang tanong na dapat honestly ma-realize ng bawat isa atin. Hindi tayo manalangin, dakilang Diyos, buksan mo ang aming puso at isipan sa topic na ito. Kapag ito ang pinakamahalagang dapat namin magawa. Kung paano ang taga-Efeso maunlad man sa buhay at mas man ang sibilisasyon, ngunit may malaking pagkukulang pala silang dapat natanggapin buwan sa iyo. Ikaw ang Diyos ng lahat, hindi ikaw ang Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, Panginoon. At sa iyo lamang po kami dapat maglingkod at ikaw lamang po. Dapat namin pasalamatan sa lahat ng binibigay mo sa amin ng buhay. Lord, dalangin namin ang iyong pagbubukas, aming mga puso at isip upang padalayin ang Espiritu ng karunungan buwat sa iyong mga salita. Guide us, Lord. Bigyan mo kami ng knowledge and better understanding pa ng iyong mga salita. In Jesus' name, Amen and Amen. Bakit yun ang tanong mga kapatid? At dapat sa lahat ng nananalig sa Panginoong Diyos, yun yung first na yung tinatanong. Kung talaga nananalig na sa Panginoong Diyos, sagutin mo yung tanong na yun, tinanggap mo ba ang Espiritu? What is that Spirit, mga kapatid? Alam natin sa daigdig na ito, maraming klase ng Espiritu. Bad Spirit, no? And good Spirit. Amen. Yung dalawang yun, the good and the bad, wala nang in-between to yun. It is either you are good or it is either you are bad. Ganun lang naman palagi yung mga kapatid.
Hindi nga sinasabi ko, sa salita ng Diyos, talang bagay lamang palagi. Diba? High and low, tandaan niya na, left and right, good and bad, up and down, palaging ganun lang. Walang in-between. Pag nagpunta ka sa in-between, ay hindi maganda yun. No? It is either, alin ka doon sa dalawa. Kaya nga mga kapatid, nung unang tinanong ni Paul ang mga taga-Efeso, yun ang tanong, tinanggap ba ninyo ng Holy Spirit? Ano po yun? Yun, mas bigat. At alam ko, the same question, pag tinanong mo ngayon, gano'n din ang ibabalik sa iyo eh. Ano po yun? Basta ako po nananalangin, basta ako po tumutulong, basta ako po gano'n. There is something to sa question na yun, sapagkat yun ang magpapaliwanag kung ikaw nga ay nasa Panginoon Diyos. Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, bago siya namatay, sabi niya, aalis ako. Ibig sabihin, mamamatay siya, papako siya. Babalik ako sa langit. Pero hindi ko kayo iiwang mag-isa sa alam ko nandyan yun. Siguro nabasa niya. Pag alis ko, may darating na isa na kahalili ko, siya ang makakasama niyo magpakailanman. Sabi ng Biblia, tinutukoy doon ang Holy Spirit. Kung naalala ninyo nung lalangin ni Adan, ng Panginoon si Adan, hiningahan niya si Adan. Hiningahan. Yun yung Spirit, yung Holy Spirit talaga yun. Kasi yung paghingang yun ng Panginoon yun, it represents life. Buhay po talaga yun. At walang ibang makapagbibigay mo, kundi ang Panginoon Diyos na. Ang sino mang may Holy Spirit, kailanman ay hindi makakaranas ng kamatayan. Amen po mga kapatid. So, hininga, sabi doon, hininga na Diyos si Adan at siya ay naging kaluluwang may buhay. Because Spirit means life. Ang Spirit po ay nangangulugan din ng buhay. Sa kanya po ang buhay. Hindi na mamamatay si Adan doon. Pero, sabi doon mga kapatid, kapag kinain ninyo ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, mamamatay ka. Baka wala nang kamatayan. Pero pag nagkamali ka pala, maaring bawiin ito sa iyo. Amen. Now, huwag niyo mamisinterpret, ang Diyos hindi po bigay-bawi po yan. Ha? Yung binigay niya, babawiin. Yung time na yun, nung nagkasala si Adan, siya po ang dahilan kung bakit nawala sa kanya yung Espiritu ng buhay. Walang kinalaman puro ng Panginoong Diyos. Maliwanag po mga kapatid. Kaya nung nagkamali siya, nagkasala sila mag-asawa, nawala po yung Espiritu ng Panginoon at sila po ay namatay. Spiritually and physically. So doon lang makikita ninyo mga kapatid, sa pag-aaral patungkol sa Panginoong Diyos. Wala po talagang dapat na asikasuhin tayo. Paano mababalik yung Espiritu na wala kay Adan? Amen. Bakit ko po sinabi yan? Sapagkat kung pagmamasa ninyo ang lahat ng tao hanggang sa kayo namamatay. Diba? Walang hindi po namamatay. Magmula nung nagkasala si Adan, hanggang sa ngayon, 2026, June 7, lahat ng tao namamatay. Ibig sabihin, hindi pa naibabalik yung Espiritu ng buhay na ibinigay ng Diyos kay Adan. Naintindihan po niyo mga kapatid. Amen. Kaya nga ang tanong ni nabautismo na kayo. Ibig sabihin, nagbalik loob kayo sa Diyos kasi gusto ninyo mabalik. At tinanggap na ba ninyo yung Espiritu Santo? Ngayon ang tanong, ano po yun? Mabigat. Ibig sabihin, yung time na yun, magmula doon kay Adan, hanggang doon sa tinatanong ni Paul doon, wala talaga nakakaintindi ko ano yung kanilang buhay. Yun ang malungkot eh. Kapag ang bawat isa sa atin tinanong, personal, no? Kung ako magtatanong sa inyo, bakit ka nabubuhay sa ngayon? Titiyakin ko sa inyo, wala kayong direktang may sasagot. At kung meron man kayong isagot, ang susunod na tanong, hanggang kailan ka mabubuhay? Diba? Wala rin nakakaalam ng direktang sagot. Amen.
Wala na nga alam kasi minsan bata pa, patay na. Amen. Meron naman, ang tanda-tanda na buhay pa. Kung kailan naman matanda-matanda, tsaka siya mamamatay. Walang fix yan mga kapatid. Ibig sabihin, there is no inherent knowledge patungkol sa buhay at kamatayan. Amen mga kapatid. Now, bakit tinatanong ni Paul kung tinanggap pa nila Espiritu Santo? Once na tinanggap mo ba ang Espiritu Santo, hindi ka mamamatay? Lahat ng tumanggap na Espiritu Santo nung time ngayon namatay. Di ba? Except for one. Sino lang ang hindi namatay? Meron ba kayo nakita sa tao na hindi namatay? Hindi, kayo kung tatanungin, meron bang tao na hindi namatay? Lahat patay, maging ang Panginoong Kristo namatay. Siya yung nagbibigay ng Holy Spirit, pero maging siya ay namatay. Amen ba mga kapatid? O namatay siya. So wala pala exemption sa kamatayan. Except for one moment, after 3 days, muli siyang nabuhay. Wala pa po sa history ng tao na namatay, nabuhay, at nabuhay na magpakailanman. Pero merong history sa tao, namatay, nabuhay, tama? Tapos namatay ulit. Biblically meron, at kahit dito sa atin, mayroon din naman gano'n, di ba? Sabi niya, namatay siya, muli siya nabuhay, pero mamatay na naman. For the first time, meron isang tao namatay, nabuhay, at hindi na muling namatay. Siya lang, tinisa po yan ang Panginoong Jesus. Amen. So what's the function ng Holy Spirit kung mamamatay ka rin lang? Anong function ng Holy Spirit? Tayo, mga Kristiyano, diba, tinatanong ko. Dapat tanggapin niyo yung Holy Spirit. Tandaan niyo yung kausap ni Paul, namatay rin yun eh. Pati si Paul namatay, wala pong natira. Hanggang ngayon, alam ba ninyo na sa Republic of Congo, yun ang pinakabalita? Ang dami pinapatay na Christian ngayon doon. Sa Africa yun. Ito na, nakita ko mga kahapon, may 15 naman pinatay. Galit sila sa Christianity, pinapatay nila. Pero yung mga taong yung mga they believe na muli silang mabubuhay. Okay. That's the essence mga kapatid kung bakit kinakailangan mo tanggapin ng Holy Spirit. Kasi yun yung seal, yun yung sign na muli kang mabubuhay. Kasi yung katawan natin ito mga kapatid, wala na itong silbi kung tutusin. Anyway, kahit anong gawin natin dito mga kapatid, body of sin pa rin ito. Kailangan itong mabulok sa lupa, bumalik sa lupa, para magkaroon siya ng panibagong katawan. At ang magsisiguro na mangyayari yan is the seal of the Holy Spirit. Tama? Now, napakahirap nitong intindihin. Kaya nga mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, medyo papasok tayo sa konting theology. At itong gusto kong i-share sa inyo sa araw na ito mga kapatid. One, what's the point ng buhay mo ngayon? So, Sister Mystic, tanungin muna kita. Parang tayo ng open forum. Sa palagay mo, ano ang ano mo sa buhay? Anong issue mo sa buhay? Hindi kasi naman, pwede naman hindi. Ikaw, naisip mo na ba, ako may Diyos para sa akin. Anyway, ang church, walang sinabi na hindi po tayo mamamatay. Ano po? Nangin ko man, namatay. Hindi ka namatay. Mamamatay. Kung hindi tayo abutin ng pagbabalik ng Panginoon, wala tayo mamamatay. Pero what's the point? Bakit ka nalaman sa Panginoon? Kasi dapat naintindihan ninyo. Ang pagbabasa ng Biblia, ito po ay mga ano lang, background para makita niyo ang mga ginawa nito sa iba. Pero ang totoo niya mga kapatid, ang pinaka-issue, ikaw at ang Diyos dapat magkaroon kayo ng pagkain. Bakit kinakailangan mo Holy Spirit? Bakit kinakailangan mo mag-iisip? Bakit kinakailangan mo mabuhay?
Well, kapag sinagot yun, napakaraming sagot niya. Tama? Pero pag tinanong ka sa punto ng pananampalataya, bakit nga ba? Sweetheart, ikaw nga muna sumagot. Palagay mo. Sabi natin, kami mag-asawa, dami namin dinaanan na, naubos na lahi namin. Kabilaan. Baby na sila na natitira. What's the point? Diba? Yun ang ano doon yun ang dapat kong isipin. Andaan po natin ang church po ay hindi building, hindi association. Ang church po, ikaw. Tayo po yung church. Tayo po ang katawan ng Panginoon. Tayo po yan, Wala pong kinalaman dyan ng building. Hindi ito church. Tayo po yung church. Ito ay fellowship center ng church. Amen? Kahit ganito itsura yan, mawawala rin naman ito Kahit pagandahin mo pa yung building, mawawala rin niya pagdating ng panahon. Meron nga, sabi ko sa inyo nakita pa kaganda pa ng mga building. Ngayon, wala na ng isang tao nagkalat ng basura. Pero ang church kasi tayo mismo. Tayo yung church. Amen. Katawan natin, ito yung church. So what's the point? Para mabuhay ka sa daigdig dito. May dalawang bagay. Bigyan ko ng ito. At ito ang palagay kong nandito ang alignment ng isip. One, ano ang gagawin mo para sa Diyos? That's one. Pero mas matindi yung number two. Ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan mo? Palagay niyo saan kayo ito mga. Sa pamamagitan ng pagsagot sa dalawang tanong ninyo, liliwanag sa iyo kung bakit ka ngayon nilikha ng Panginoon sa talagang buhay ka. Yan ang tanong na kahit ako nahihirapang sagutin. Pero sa ngayon habang tumatanda, habang unti-unti ko nakikita bakit ka nilikha ng Panginoon at bakit ka ngayon nandito pa sa daigdig nito. Maraming tao na buhay kamatay, wala silang alam kung bakit sila nandito sa daigdig nito. Bilang pagpapatunay po mga kapatid, inaabuso nila ang kanilang katawan. Yan. No? Hindi nila pinahalagaan. Ang bawat kilos nila, wala lang. Sabi nga sa Facebook, napakarami doon. Enjoy life. Life is short. Palagi nga sabi nila yung mga kapatid. Travel much. At isang araw daw ay mapupunta lang sa destination mo. So, maraming philosophy ang bigyan sa atin. May hinsa kayo? Tanungan nga natin yung batang ito. Palagay mo, bakit ka pa nabubuhay? Kaya mo sagutin? Pwede mo sagutin? Sige ito, sagutin mo. Baka na rin nagkakaroon. Yan ang pinakamahirap mga kapatid. No? Kaya may Diyos tayo, may pananampalataya tayo. Bakit para ni isa sa atin walang makatiyak kung ano ang iyong kahilingan niya? Kahit laluhin mo pa ang buhay mo. No? Pagdating ng panahon, naiiba siya. Kahit mamili ka ng makakasama mo sa habang buhay mo, habang panahon. Mayroong darating na hindi mo gustong makasama. Di ba? Bakit ganun? Tama? Yung bang naiiba yung paligid. Ngayon, sa palagay nyo, naiiba, hindi. Misa nga, nag-aral ka na di ba? Nag-aral ka, nagtapos ka ng ganito. Tapos mo, hindi naman yun ang trabaho mo. Hindi rin yung ginagawa mo. Sa pag-aasawa, ang dami mong inisip pag nagpasawa ka, ito pag-pangasawa ko, ganito, ganyan. Pagkatapos, hindi rin naman.
Sabi nga tuloy ng isang awitin, I was born for you. Yun, mga kapatid. Ang isang napakagandang punto. May ginagawa ang Diyos sa buhay natin na hindi natin buhos maintindihan. Tama? So, anong gagawin natin? Masakit sa ulo? Masakit ba sa ulo? Actually, hindi masakit sa ulo. Kaya sumasakit ang ulo natin sa kalisan kasi iniisip natin kung ano ang magagawa natin para sa Diyos. Ang hindi natin iniisip kung ano yung gagawin ng Diyos sa atin, magkaiba po yun. At kung malalaman mo unti-unti kung ano yung gagawin sa iyo ng Panginoon Diyos, doon ka nagkakaroon ng peace of mind. At pag nalaman mo na yan, doon mo pagbutihin. Dahil doon ka itinakda ng Panginoon Diyos. Tinanggap pa ninyo yung Espiritu Santo, yun ang tanong sa Kalipos. Hindi po. Sabi sa Acts 19, binautismo sila sa pangalan ng Panginoon Kristo. Na. At ano nangyari po? Bumaba sa kanilang Espiritu Santo. Ano ang sign na nasa kanilang Espiritu Santo? Dahil evangelism tayo nun eh. Sinong mag-aakala sa kanila na magsasalita sila sa iba't ibang wika? Sino magsasabi na magsasalita ka sa isang wikang hindi mo naman pinag-aralan? Wala. Bakit nagkaroon ng speaking in tongues? Sapagkat ipinapakita ng Panginoon na yung mga languages na yan ay nagre-represent ng tao at bawat isa sa kanila ay tatanggap ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Mahirap nga. Napakahirap yan mga kapatid. At dito nga makikita natin, dito mga kapatid. Verse 5 ng Acts chapter 19. Nang marinig nila ito, sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanyang bumaba sa kanyang Espiritu at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Ano ang pinaka-ultimate goal kung bakit ka may Espiritu Santo? Para malaman mo pati kung may Holy Spirit ka. Ang sinasabi mo ngayon ay hindi na patungkol sa iyo, kundi patungkol kanino? Sa salita ng Panginoong Diyos. It means, mga kapatid, na ang Diyos ang kikilos sa iyo, hindi ikaw ang kikilos para sa Panginoon Diyos. Nagigits po ba ninyo? Tayo kasi, medyo maganda tayo ng buhay. Bakit ka nagtatrabaho? Para kanino ka nagtatrabaho? Usually, ang sagot, kasi kailangan ko ng bumuhay ng pamilya. So ang puntos mo mga kapatid, magtatrabaho ka para kasumweldo, para meron kang panggastos sa bahay, pambayad sa upa, pambayad sa ganito kuryente, pambili ng pagkain. Diba? Usually, yun na ang nangyayari. Amen. Pero ilang empleyado, ito masakla, ang nag-iisip na kaya siya nagtatrabaho para siya makatulong sa kaunlad ng kumpanya. Ito, sister, maging ba na siya sa isip mo? Saan magtatrabaho siya? Anong napasok pa sa isip na kaya ako nagtatrabaho dito para makatulong ko sa kaunlad at paglago ng yama? Pumasok pa sa isip mo? Meron. Salamat. Pero sa palagay mo, yung kasama mo lahat, ganun ang iniisip? Nakaw. Ante, personal na tanong, nagkasama po kayo, nagkaroon na, anong pumasok sa isip ninyo nung kayo nagkasawa? Wala kang alam nung tanong. Pero sa ngayon, anong nakikita ninyo? Iba na, ano? Nag-iba na. Bakit? Unti-unti mong naiintindihan ko kung ano ang buhay na pinagdalog sa iyo ng Panginoong Diyos ngayon eh. Kaiba na. O, go, take. Ang trabaho mo ngayon ay iba na. Diba? Parcel na ngayon ang hawak mo. Dati hawak mo ang bit. Ngayon hawak mo ang parcel. O, palagay mo ano,
nag-iiba no? Nag-iiba. Pumasok ko sa isip nila, kaya ako magaling ito. Ano bang inano mo, Shopee o kahit ano? Alala mo. Ano nasa sa isip mo? Hindi mo nagkakabaho. Naisip mo ba, kaya ako papasok sa lala, gusto ko makatulong sa lala mo. O gano'n, mapasok ba sa isip mo? Hindi, ang mapasok sa isip natin, ikaw ba, ito palagay mo, nag-abroad. Naisip mo ba na, magsa-Saudi ako para matulungan ko ang hari ng Saudi. Di ba gano'n? Yung bang... Ikaw, Sita, bakit mo ba ako pinakasalan? Naalala ko nung ako'y namamalikan. Sabi ko dito, ng Norma, nais ko po magpakasal sa anak niyo. Ito, di ba? Kaya lang po, hindi ko po alam kung paano ko po siya bubuhayin. Sinabi ko talaga sa harapan niya. Hindi ko po siya alam paano ko siya bubuhayin. Alam ko po yung pastor lamang at wala po akong sweldo, wala po akong hanap buhay. Naalala niyo si Chad? Ba narinig mo yun? So, tinignan lang ako ng biyanang ko. Sabi nila, huwag ka mag-alala. Tulong-tulong na lang tayo. Mas mabuti kasi yung sinasabi mo kung ano yun. Like for example, ito, patungkol sa Panginoon. Ilan sa inyo na nagsabi na, Lord, bakit akong pinili mo? Wala po akong magagawa para sa inyo. Usually, sabi nga ng iba, bakit yung pinili ng Panginoon Diyos? Wala namang pakinabang yan eh. Tama? Bakit usually ang pinipili dito sa Biblia? Yung mga taong reject, yung nire-reject. Pag pinag-aralan po ninyo ang Biblia, walang propeta rito na pinili ng Diyos. Na kapag ibinasin mo sa patakaran ng tao ay pasado, wala po mga kapatid. Doon ko rin naiisip ka na. Number one, nakatangian ng isang propeta ng Diyos, una, dapat hindi siya kapani-paniwala. Wala po kayo makikita dito sa propeta na kapani-paniwala. Wala pong propeta rito na pinaniwalaan. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 53, sabi ni propeta Isaiah, sino ang maniniwala sa sasabihin namin sa inyo? Wala po ka. Bakit yun ang pinipili ng Panginoon Diyos? Kasi ang mga taong ito, mga kapatid, dahil na wala silang kakayanan, anong katangian nila? Tinatanggap nila na ang Diyos na ang bahala sa kanila. Bakit hindi pinipili ang may talino? Tulad ng mga Pariseo na yan, Saduceo, matatalinong tao ng time na yun. Kasi masyado sila nagtitiwala sa sarili nilang kakayahan at talino. Tingnan ninyo ang 12 alagad na pinili ng Panginoon Kristo, lahat yun ay reject. Lahat yun ay hindi nag-aral. Karamihan doon ay mga isda. Meron doon ay tax collector. Kinamuhi ang tax collector noong time na yun. Galit na galit ang mga tao. Pinupunan nga sila ng pera. Amen. Wala kayong makikita doon na perfecto, mga kapatid. Pero bakit yun ang pinili ng Panginoong Diyos? Dahil ito ang mga taong may puso, handang tumanggap ng anumang pagkakatiwala sa kanilang Panginoon. Sa church, ang qualified talaga rito, mga kapatid, ay ang mga open heart. Kaya karamihan sa mga matatalino, mga kapatid, hindi talaga tumatanggap ng salita ng Diyos. Kasi may sarili silang filosofiya, may sarili silang degree ng pagkaunawa, at siyempre, pride, yung nakalaban tayo. Kaya nga, ikaw ay tatanggap sa Panginoong Diyos, ang unang-unang gagawin is to repent. Ibig sabihin, magbabago ka ng isip. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Pagsisisi, literally means change of mind. Magbabago ka ng isip. Tatanggalin mo yung dati mong isipan at ipapalit mo ang isipan, ilalagay sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen. Ang aklat ng Efeso ay
nagpahiwatig sa atin ng buhay ni Pablo, ni Apostol Pablo, na dati po siya sa kanya sarili lamang umaasa, pero binago siya ng Panginoong Diyos at kaya pinahayag niya ang salita ng Diyos doon sa mga taong pipiliin din ng Panginoon. Now, hindi ko huwag ninyo ma-misinterpret, ang Diyos ay hindi po tawag dito namimili, no? Sa pamamagitan